Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay bakit naninilaw ang dahon ng ating tanim. Marami pong pwedeng maging dahilan bakit dumidilaw ang dahon ng ating tanim. Ano po? Kahit na ano pang tanim yan. At ang umpisang senyalis niyan, makikita mo yan, ay ayan, nag-uumpisa pa lang na dumilaw yung mga bagong sumisibol sa kanya na dahon. Yun namang mga lumalaki pang dahon, mag-uumpisa na ring dumilaw mula sa puno niya papunta sa dulo. And then later on, ayan, magiging ganyan na po siya, na madilaw na lahat. So ano ba mga dahilan bakit dumidilaw ang dahon ng ating tanim? Isa sa posibleng dahilan ay dahil sa kakulangan ng araw. So sunlight po ay napaka-importante para sa pagiging berde ng ating mga dahon. Pero dahil sa ngayon ay panahon ng tag-araw, sobrang init ng araw, ay hindi natin masasabi na ang paninilaw ng dahon ay dahil sa kakulangan sa liwanag. Bukod sa kakulangan ng liwanag, ang isa pang maaaring dahilan ay nutrient deficiency. Yun po ay kakulangan sa particularly nitrogen. Kaya naman, halimbawa, kung hindi ka nagbibigay ng fertilizer na mayaman sa nitrogen, maganda po na umpisahan nating bigyan ng halaman para yung mga bagong sisibol na dahon ay maging maberde. So sa nitrogen po, ang pwede nating ibigay dyan ay urea or calcium nitrate. Yan po ay kung hindi kaya ng complete fertilizer o yung triple 14 or triple 16 na tinatawag. Ang pangatlong maaaring dahilan ay overwatering. Yes, nakakatulong din po sa paninilaw ng dahon ng ating tanim ang overwatering. Pagka kasi sobrang basa ng tubig ang lupa ng ating tanim, ay nahihirapan siya na mag-process ng kanyang pagkain. At ang magiging resulta nun ay ayan, maninilaw ang kanyang mga dahon. Bukod sa overwatering, isa rin pong dahilan ay underwatering. Ito naman yung sobrang natutuyuan ng lupa ang ating tanim. At yung pagkatuyo ng lupa ng ating tanim ay very common po yan ngayong panahon ng tag-araw, lalo na pag yung mga tanim natin ay naka-container, nakagaya nitong nasa akin dito. So dahil sa init ng panahon, there were times na kailangan pa twice a day mag-spray or magdilig ng halaman kasi napakabilis matuyo ng lupa. Ngayon, kung yung halaman mo naman ay nakabilad sa arawan, ibig sabihin hindi siya kulang sa liwanag. Tapos hindi mo naman siya pinapabayaan pagdating sa supply ng kanyang mga fertilizer, kagaya ng those fertilizer rich in nitrogen. At hindi ka naman nag-overwatering, hindi ka rin nag-underwatering. So ang isa pang maaaring dahilan dyan ay dahil sa tubig na ating idinidilig. At dito po sa akin, iyon ang isang dahilan kaya medyo dumilaw. Actually talagang dumilaw ang dahon ng iba ko sa mga tanim. Dahil po ang tubig na ididilig ko ay mayroong chlorine. Yun po kasing chlorine na taglay ng ating tubig. Ano po, dito kasi sa amin ay may nilad ang nagsusupply ng tubig. At meron taglay na chlorine. Yung tubig, minsan matapang, malalasahan mo talaga. Minsan maaamoy mo pa. So, ang ginagawa ko ay inilalagay ko muna sa drum, pinapalipas ko magdamag at saka ko siya idinidilig. Pero apparently ay hindi sapat yung 12 hours na pagpapasingaw ng tubig na may chlorine. Kaya ito, ang resulta, yung iba kong mga tanim ay nanilaw ang mga dahon. Yung po kasing chlorine, pagkakakaunti lang, ano po, ay maganda para sa halaman. Pero pagka nasosobrahan, ay nakakatulong din siya para mahirapan ng halaman na magproseso ng kanyang pagkain. So, kaya ang advice dyan, yung ating tubig na may chlorine, kailangan po pasingawin natin yan ng at least 12 hours. Pero dahil sa panahon ngayon na sobrang init ng panahon, ano po, matindi ang sikat ng araw, mabilis matuyo ang lupa. Ang ginagawa ko ay halos twice a day nagdidilig ako ng halaman. Isa sa umaga and then isa sa hapon. Ang problema naman po doon, syempre, yung tubig na ginagamit ko ay hindi ko na napapasingaw ng maigi yung chlorine kasi nga po twice a day na kung magdilig. Bukod sa nitrogen na maaaring kakulangan ng ating halaman dahil sa paninilaw ng kanilang dahon, ang isa pang maaaring suspect dyan ay iron deficiency. So,
kung meron kang fertilizer na mabibili na supplied with iron, ay maganda rin po yon. But anyway, yung mga organic fertilizer po natin, organic amendments kagaya ng vermicast, may taglay din namang iron. So isa pang solusyon dyan ay magdagdag ng compost or vermicast or yung mga binulok na ipot ng manok sa lupa. So yan po ang mga posibleng dahilan kung bakit nanilaw ang dahon ng inyong tanim. At kung yung mga nabanggit ko na dahilan ng paninilaw, pagka po ating nasusolusyonan ay asahan mo na makaka-recover din ang tanim. Ang problema nga lang, yung mga dahon na nagumpisa ng manilaw ay hindi na po makaka-recover. Ang senyalis niyan, pag naka-recover ang halaman, yung mga bago niyang sibol ay kulay green na. At yung mga nanilaw ay mag-uumpisang maglaglagan. Alright, so yun po ang dahilan. Mga iba't ibang dahilan at solusyon na rin kung bakit dumidilaw ang dahon ng ating tanim. Pagka po kasi nanilaw yung dahon ng inyong halaman, ano po, apektado yung kanyang pagbubulaklak at pagbubunga. Kaya naman kailangan nating masolusyonan hanggat maaga. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!